Walang kapatawaran ang ginawa mo sa mga taga-baryo. Kaya humanda ka sa akin. Ipapalasap ko sa iyo ang kamandag ng rebelde mambabarang. Masakit man, pero kailangan na natin ang magbalik loob sa ating mga pamilya. Ayaw ko na ng karahasan. Ang paglabag sa batas kailanman ay hindi katanggap-tanggap kahit sa kabila pa ng magandang hangarin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, pindutin lamang ang subscribe button bilang pagpapakita ng suporta. Palike na rin ang video at ishare nyo na rin. Yun lang mga kabaryo. Ituloy na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1996 sa probinsya ng Cotabato. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Ako si Jetro, dating kanang kamay ng isang commander ng mga rebelde na pinamumunuan ni Commander Hakim. Sa panahong ito ay nakakuta kami sa bulubunduki ng Cotabato. Pero may mga pagkakataon na bumababa rin kami ng bundok upang mangalap ng mga pagkain at iilang kagamitan. Pero kami ang grupo ng mga rebelde na hindi nangingikil. Kusang ibinibigay ng mga tao ang aming pangangailangan dahil naniniwala sila sa aming ipinaglalaban. Sa isang baryo kung saan naroroon ang mga kamag-anak ni Commander ay doon kami nakakuha ng suporta. Sa ilang taon na ganoon ang aming galawan ay sa awa ng Diyos, hindi pa naman kami naubos ng mga sundalo. Pero minsan sa buhay namin ay nagkaroon kami ng kalaban na taliwas sa aming nakasanayan. Hindi sundalo o ibang rebelde, kundi ang pamilya ng mga manlalason. Sa makalawa ay bababa kayo. Gawa nga ng kakaunti na lang ang supply ng pagkain natin. At saka Jetro, kailangan na rin natin ng karagdagang bala at kung maaari ay mga baril na din. Hindi na gumagana ng maayos ang karamihan sa mga baril natin. Masyadong luma at gamit na. Magsama ka rin ng mga tauhan at alam mo na ang gagawin. Wika dito ni Commander. Opo, Commander. Ako na ang bahala. Siya nga pala, Commander. Maari po ba akong dumalaw sa aking pamilya kahit saglit lang? Wika ko rito. Oo naman, pero limitadong oras lang. Alam mo naman ang sitwasyon natin. Balita ko may itinayong bagong kampo ng mga sundalo. Ilang kilometro lang ang layo sa bahay ninyo. Tugon dito ni Commander. Huwag kang mag-alala, Commander. Mag-iingat po ko. Tugon ko naman sa kanya. Nagsama ako ng 10 tauhan. Ang 5 sa kanila ay inatasan kong mangalap ng mga pagkain at ang iba ay isinama ko upang puntahan ang taong taga-supply sa amin ng mga baril. Nagawa namin iyon sa loob lang ng 1 araw. Doon kami tumuloy upang magpalipas ng gabi sa isang bahay na nasa baryo mismo. Alam namin na ligtas kami sa bahay na iyon dahil ilang taon na rin namin itong kaalyansa. Pagsapit ng gabi ay nagpaalam ako sa aking mga kasama para dumalaw sa aking mga magulang at kapatid. Sa panahong ito ay binata pa naman ako, kabaryo. Gawa nga sa pagiging rebelde ko ay tuwing gabi ko dumadalaw sa aking pamilya. Ni hindi nila alam kung kailan ako darating para na rin sa kanilang kaligtasan. Oh, Jetro, dali pasok. Ikaw lang ba mag-isa? Pagtatanong dito ng aking ama. Opo, itay. Kamusta po kayo dito? Tugon ko naman sa kanya. Ayos lang kami dito, anak. Ikaw, kamusta na? Mabuti at nakadalaw ka. Ayos lang naman ako dun sa bundok, tay.
Kahit papaano nakakaraos din naman. Bakit pa kasi hindi ka nalang bumalik dito? Kailan ka pa mananatiling umiiwas sa mga otoridad? Hindi ka ba natatakot at napapagod sa ganoong gawain? Isang paa mo ay nasa hukay na. Alam niyo naman ang pinaglalaban namin, di ba, Tay? Para sa inyo rin naman itong ginagawa ko. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Kada punta mo na lang dito ay palagi kitang kinukumbinsi na magbalik loob. Pero ganito lang din lagi na uuwi ang usapan. Basta ingatan mo ang sarili mo, anak. At isa pa, huwag kang pakampante. May malapit na kampo dito, baka maispatan ka. Alam ko na yon, Tay. Huwag kang mag-alala, palagi naman akong nag-iingat eh. Nang gabing yon, kabaryo, ay muli kong naranasan ang makasama ang pamilya sa hapunan. Isang napakabihirang karanasan. Doon na rin ako nagpalipas ng gabi at hindi pa man sumikat ang araw ay nagpaalam na ako sa kanila. Agad ko nang pinuntahan ang mga kasamahan ko upang bumalik na kami ng bundok. Ganoon palagi ang aming nakagawian pero punong-puno ng pag-iingat. Isa sa aking gawain ay ang minsanang pagmamatyag sa pamilya ni Commander. Ginagawa ko ito 2 o 3 beses sa isang buwan. Depende na rin sa utos nito. Isang araw ay nag-utos siya upang matyagan ang kanyang pamilya sa baryo. Nalaman ko na may isang ibinurol dahil nalason daw ito. Hindi ko naman hinanapan pa ng detalye ang bagay na iyon dahil hindi naman yon gawain ng mga sundalo. Nang makabalik na ako sa kuta, ay nabanggit ko kay Commander ang tungkol sa biktima ng lason. Ito lang ang sasabihin mo. Wala man lang detalye kung paano nalason si Mang David. Pasensya na, Commander. Hindi na kasi ako nag-abala pa dahil labas naman to sa ating pinaglalaban. Baka nalason sa pagkain o sa halaman ang dahilan, Commander. Ano ka ba, Jethro? Para kang baguhan ah. Kahit ang pinakamaliit na detalye ay dapat alamin mo. Lahat ng mga nangyayari sa baryo ay dapat alamin mo, masama man o maganda. Kaya bumalik ka at alamin mo ang dahilan ng pagkalason. Pasensya ka na ulit, Commander. Sige, asahan nyo. Iuulat ko sa inyo ang buong detalye. Kahit gabi na, ay bumalik ako sa baryo. Nagsama ako ng 2 tauhan dahil balak naming makilamay. Mas konti ang bilang namin, mas ligtas sa paningin ng mga sundalo kung sakali man. Sa aking pakikipag-usap sa may bahay ni Mang David, ay kumpirmadong nalason nga ito. Pero malakas ang duda ng pamilya na nilason nga ang biktima. At ang pinakamalala ay para bang napagdiskitahan lang ito. Kilalang mabait at palakaibigan si Mang David kaya imposibleng may kagalit ito. Nakitaan rin ang senyales sa panlalason ang biktima bago ito namatay. Pero ang malaking katanungan ay kung sino ang may gawa ng panlalason. Nang makakuha na ako ng sapat na impormasyon, ay bumalik na rin kami ng kampo. Halos inumaga na kami nang makarating. Kahit antok na antok pa ako, ay wala akong magawa kundi makinig sa pulong ni Commander. Matapos naman ito, ay kinausap niya ako ng masinsinan. Nais niyang alamin kung sino ang nanlason kay Mang David. Isang misyon na unang beses kong ginawa. Siyempre wala akong karapatan na tumanggi sa utos ng Commander. Pero sa totoo lang, mas gusto ko pang isubok niya ako sa bakbakan kontra sa mga sundalo kaysa maghanap ng manlalason. Isa akong mangmang pagdating sa bagay na yan. Nang tumalikod na si Commander, ay napakamot na lamang ako sa aking ulo. Saan ko hahagilapin ang taong pumaslang
kay Mang David. Iminungkahi ko kay Commander na mas maigi kung ako na lamang lalakad mag-isa. Gayunpaman, isang magandang pagkakataon rin ito upang mabisita ko ng madalas ang aking pamilya. Malaking bagay din na hindi ako kilala ng mga sundalo. Muli naman akong bumalik sa baryo at gabi-gabing nakikilamay. Gabi-gabi rin akong pasimpleng nangangalap ng impormasyon sa sinasabing manlalason. Hanggang sa narinig ko ang usap-usapan na may bagong saltang pamilya sa baryo. Kamag-anak daw ni Mang Rudy na galing ng Surigao. Kinabukasan ay hindi na ako nag-atubiling puntahan si Mang Rudy. Halos kakilala ko na kasi ang lahat ng tao sa baryo. Kaya naman hindi mahirap sa akin ang maghanap ng tao dito. At isa rin si Mang Rudy na aming kaalyado at taga-suporta. Magandang araw, Mang Rudy. Kamusta po? Mukhang malalaki ng mga alagang itik nyo ah. Abay oo, at sa susunod na buwan, pwede na kayong kumain ng lechong itik. Nako, Mang Rudy, aasahan ko talaga yan. Ang tataba pa naman ng mga yan. Maiba nga ako, Mang Rudy. Balita ko may kamag-anak daw kayo dito na nagmula pa ng Surigao. Hindi ba tayo sasabit dyan? Nako at huwag kayong mag-alala. Kahit mga kamag-anak ko ang mga yan, wala silang malalaman tungkol sa grupo nyo. Pasensya ka na, Mang Rudy. Alam mo naman na naninigurado lang ako. Bakit nga ba sila napadpad dito? Nasalanta kasi ang bahay at kabuhayan nila ng bagyo. Wala nang mapupuntahan, kaya tinanggap ko na lang. Pero pansamantala lang naman sila dito. Yang padre de pamilya ay babalik sa Surigao sa susunod na linggo para ayusin ang nasirang bahay nila doon. Ganun ba, Mang Rudy? O sige, basta mapagkakatiwalaang yung mga yan ano po. Abay, oo naman. Kamag-anak sila ng asawa ko. Mababait at wala akong masabi. Kaso lang medyo ilap sa tao. Sa liblib na lugar at sa bundok pa nakatira. Alam mo na medyo hindi hiyang sa ganitong kapaligiran sa atin. Mabuti naman kung ganon, Mang Rudy. Paano? Hindi na po ako magtatagal. Tutuloy na ako. Maraming salamat po ulit. Yung mga itik asahan ko yan. Oo naman, Jethro. Kayo pa ba? Sige, ingat sa daan, iho. Kung si Mang Rudy, malakas ang paniniwala ko. Pero sa kamag-anak ng pamilya niya, ibang usapan na yon. Nakapagtataka lang kasi, unang beses na may nalason sa lugar. At wala naman ibang tao ang biglang sumulpot sa lugar, maliban sa pamilyang galing Surigao. Kahit tiniyak pa sa akin ng matanda, ay hindi pa rin ako nagpakampante. Kailangan kong makilala ang padre de pamilya nito. Nakita ko naman si Mang Rudy na dumalo sa huling gabi ng lamay at kasama ang kanyang asawa. Sa pagkakaalam ko, silang mag-asawa na lang ang nakatira sa kanilang bahay dahil nasa ibang lugar na ang mga anak nito. Ibig sabihin, naiwan sa bahay nila ang kamag-anak ng kanyang asawa. Pumuslit naman ako at nagtungo sa kanilang bahay. Hindi naman ako ganoong makalapit sa bahay dahil pati harap at likod nila ay may bumbilyang bukas. Matiyaga akong nagkubli sa di kalayuan. Sanay naman ako sa ganitong gawain. Pero iba ito. Dahil hindi bala ang iiwasan ko, kundi ang laso nito na hindi ko alam kung papaano ginagawa. 10 oras na rin kasi ng gabi. Kaya naman mukhang tulog ng mga ito. Wala na akong napansin na may gumagalaw pa sa loob ng bahay. Matapos ang kalahating oras,
ay bumalik na ako sa lamay. Laking gulat ko na lang dahil may 5 sundalo ang bumisita sa lamay. Mabuti at nakapagtago agad ako sa may sagingan. Mukhang magtatagal pa ang mga ito dahil umupo at umiinom pa ng kape. Kaya tahimik na lamang akong umalis sa lugar at nagtungo sa aming bahay sa kabilang baryo. Inabot naman ako ng 1:00 ng madaling araw bago nakarating sa amin dahil sa mga sundalong nagpapatrolya sa buong kalsada. Mabuti na lang at may sarili akong susi sa aming bahay. Hindi ko na lang ginising sina tatay, bagkus sa sala na lamang ako humiga at natulog ng gabing yon. Diyos ko naman, Jethro. Ginulat mo ako. Akala ko kung sino ang natutulog dito sa may sala. Ikaw lang pala yan. Magandang umaga, tay. Pasensya na kung hindi ko na kayo ginising kagabi. Nasa lamay kasi ako tapos may mga sundalong nakikiinom ng kape. Kaya naman nagpasya na ako na pumarito. Kaso, may nagpapatrolya naman sa daan. Kaya naman mas lalo kong natagalan. Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo eh. Pero hindi ka namang kilala bilang, di ba? Opo, itay. Pero mas mabuti nang makasigurado kaysa makipagsapalaran. Teka anak, lamay, sino ba ang namatay? Si Mang David, tay. Kapitbahay nila, Commander. Gawa nga ng kagustuhan ni Commander na malaman kung sinong lumason kay Mang David. Kaya heto ko ngayon. Inaalam kung sinong manlalason sa kabilang baryo. May nalalaman ka na ba? Wala pa nga, tay, pero may pinaghihinalaan ako. Isang dayong pamilya mula sa Surigao. Kamag-anak ng taga-baryo pero wala naman ibang dayo doon kundi sila lang. Siya nga pala, tay. May alam ka ba sa mga lason-lason na yan? Abay wala, Jethro anak. Pero baka si Tandang Benito ay may alam tungkol dyan. Isa yung albularyo. Kung gusto mo, sasamahan kita papunta doon. Sige, tay. Ikaw ang bahala. Malayo ba yun sa atin? Nasa kabilang ibayo lang. Pero mag-agahan muna tayo. At isa pa anak. Pwede bang maligo ka muna? Amoy aswang ka na eh. Matapos kong maligo ay nagtungo ko sa likod bahay. Gustuhin ko mang sa balkonahe tumambay ay hindi ko dapat gawin. Baka may makakita pa sa aking sundalo. Sa mga panahong yon kasi ay laganap ang rebelde sa buong Mindanao. Kaya naman nagkalat din ang mga sundalo. Sanay na sanay ang mga taga Mindanao sa ganitong eksena araw-araw na namulat na sa panahong iyon. Nang matapos ang agahan, ay agad na naghanda si tatay sa aming lakad. Iba yung pag-iingat naman ako at normal na kumilos habang may mangilang-ngilang sundalo sa paligid. Naghintay pa kami halos 1 oras dahil may mga pasyente pa ang albularyo. Manlalason ba ka mo? Nako, maraming paraan upang manlason ng tao. May tapik, may palatay, may rekta, at ang pinaka nakakatakot ay ang palipad hangin. Talaga? Ano po bang ibig sabihin ng mga yon, Tandang Benito? Wala naman kasi akong alam sa mga ganyan. Ang tapik ay yaong simpleng pagtapik sa taong lalasunin. May kasamang orasyon iyon o di kaya ay may kasamang lason na inilagay sa biktima. Ang palatay naman ay ang paraan ng panlalason na pinapadaan ng lason sa simpleng pagtapik sa mesa o di kaya ay sa kinauupuan. Ang sumpa naman sa palatay ay ang paglagay ng panyo sa iyong upuan bago mo ito upuan. Ang rekta naman ay ito ang pangkaraniwang ginagawa. Hindi na kasi kailangan ng orasyon o anumang dasal at kahit sino ay pwedeng gumawa nito. Ang simpleng paghalo lamang ng lason o pagkain sa inumin. At ang palipad hangin ay ginagawa ng mga matataas na uri ng manlalason. Itong mga taong ito ay nakasangla na ang kaluluwa sa demonyo. Malakas na kapangyarihan ng taglay
ng mga ganitong manlalason. Mahirap kalabanin ng mga ito. Naku po, nakakatakot pala ang mga ganyang tao. Pero matanong ko lang, paano po ba malalabanan ng mga manlalason? Unang-una, iho, dapat makilala at sigurado ka na ang taong iyon ay manlalason. Maaari mo silang kalabanin ng pisikalan pero lubhang mapanganib yon. Posibleng matalo mo o mapatay, pero baka hindi na rin magtatagal ang buhay mo dahil paniguradong nalagyan ka na rin ng lason. At ang panghuli, dapat may depensa ka sa lason tulad ng orasyon o mutya. Paano po yan? Saan naman ako hahagilap ng mutya o orasyon? Baka may alam kang orasyon ng depensa sa lason, Tandang Benito. Kung mutya ay wala akong maibibigay sa'yo, pero kung orasyon, may ituturo ako sa'yo. Subalit huwag ka rin magpakampante. Kahit may protection ka na, tuso ang mga manlalason at nararamdaman nila na may depensa ka. At malamang hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nadadali. Itinuturing nilang malaking hamon ang taong may depensa laban sa lason. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nagkaroon ako ng orasyong pandepensa laban sa lason. Pinaalalahanan naman ako ng albularyo na depensa iyon at hindi gamot sa lason. Dagdag pa ng matanda, walang senyales ang manlalason. Hindi ito katulad ng mga aswang na kahit papaano ay may mga palatandaan. Base naman sa impormasyon na aking nakalap ay kinakailangan ko ang matinding pag-iingat at nakaisip na rin ako ng paraan kung papaano malalaman na isang manlalason nga ang nakatira sa bahay ni Mang Rudy. Nang matapos ang libing ni Mang David, ay dumiretso na ako agad sa kuta at iniulat ko na ang lahat ng nalalaman ko kay Commander. Magaling, Jethro. Pero mag-ingat ka sa pag-alam sa tunay na katauhan ng taong iyon. Tanging misyon mo lang ay kumpirmahin kung sino ang manlalason at wala ng iba. Huwag na huwag kang gagawa ng aksyon laban dito. Maliwanag, Commander. Pero anong magiging hakbang natin kapag natiyak ko na kung sino ang manlalason? Ako na ang kikilos sa bagay na iyan, Jethro. Hindi ko hayaan na may salot na naninirahan dito sa baryo. Pero may ibinigay po na itinuro po sa akin na orasyon ng albularyo. Depensa daw sa manlalason. Ano? Nakipagkita ka sa isang albularyo? Opo, Commander. Nabanggit ko kasi kay tatay ang tungkol sa misyon ko. Humingi ako ng tulong para may proteksyon ako sa manlalason. Kaya ayun, sinamahan ako ni tatay sa kaibigan niyang albularyo. Matapos nito, parang nag-iba ang itsura ni Commander nang banggitin ko ang albularyo. Tila ba hindi niya ito nagustuhan. Inabisuhan na lamang niya ako na mag-ingat sa pakikipagharap sa manlalason. Gayunpaman, isang araw lang akong nanatili sa kuta at bumaba na rin ako ng baryo upang harapin ko na ang manlalason. Kabado man pero wala na akong magagawa. Utos ito ng Commander. Pero anong paraan kaya upang matalo niya ang manlalason? Paniguradong gagamitan niya ito ng dahas. Bandang tanghali na ako nang nakarating sa bahay ni Mang Rudy. Naabutan ko siya na may kausap na lalaki sa bakuran. Nang ipinakilala niya ako, ay kumpirmado ito na ito nga ang padre de pamilya ng pamilyang Dayo. Siya si Solomon, kasama ang asawa at 3 anak na puro binata na. Batid ko na batak sa mga gawain ang mga ito. Pati mga anak niya ay malalaki din ang katawan na mukhang magkakasunod lang ang edad. Tumingin pa ang mga ito sa akin na parabang iniistima ang pagkatao ko.
Hindi ko tuloy malaman kung papaano ko uumpisahan ang aking sadya. Sa tingin ko kasi ay walang alam si Mang Rudy sa tunay na pagkatao ni Solomon. Maging ako man, kukumpirmahin ko pa lang kung manlalason ba talaga ito. Ano bang sadya mo, Jethro? Wala naman. Napadaan lang po ako. Titingnan ko rin kung pwede na bang mga itik. Bakit iho? Bibilhin mo na ba? Hindi pa ho. Titingnan ko lang kung gaano nakalalaki ang mga yon. O sige iho, halika dun sa may likod. Mabuti naman at sumabay agad si Mang Rudy sa aking pagkukunwari. Subok na talaga ang katapatan ng matanda sa amin. Dahil nga nag-aalangan ako na harapin si Solomon, ay may iba akong naisip na paraan. Ang una ko kasing plano ay magkunwari na nangangailangan ako ng isang manlalason para sa taong kaaway ko. Pero masyadong halata naman kung ganon. Baka mag-isip pa ng masama si Solomon sa akin. Kaya habang nasa likod bahay kami ng matanda, ay doon ko na ito kinausap. Inabisuhan ko naman ang matanda na may mahalaga akong pakay sa kanya at nais ko siyang makausap ng personal. Ang aming tagpuan ay sa bahay na tinutulugan namin sa tuwing nadadayo kami sa baryo. Pagsapit ng hapon ay dumating na nga itong si Mang Rudy. Oh, Jethro, ano ba ang mahalagang sasabihin mo sa akin? May sasalakayin ba kayo? Hindi po, Mang Rudy. Nais ko lang malaman kung gaano niyo ba kakilala si Solomon at ang pamilya niya. Bukod sa pagiging magsasaka at pamilya sila ng asawa ko, ay wala na. Huwag niyo sanang mamasamain. Pero dediretsoy na kita, Mang Rudy. Utos din kasi to ni Commander eh. May hinala kasi ako na may kinalaman si Solomon sa nangyari kay Mang David. Wala bang nabanggit ang asawa mo na baka may ibang karunungan itong si Solomon? Sinasabi mo ba sa akin, Jethro, na isang manlalason si Solomon? Sino pa ba ang dayo sa baryong ito, Mang Rudy? Kaibigan ng lahat si Mang David dito. Kaya naman imposibleng may gagawa sa kanya ng masama. At ito ang unang kaso ng panlalason sa ating baryo. Oo nga no. Pero wala naman akong napapansing kakaiba sa kanila. Maliban sa pagiging mailap sa tao. Pero kung iyon ang hinala, hayaan mo at mamanmanan ko rin sila. Pero paano kapag napatunayan natin na manlalason nga sila? Ayon kay Commander, hindi niya daw palalampasin ang pangyayaring ito. Nako, Diyos ko. Baka madamay kami kung sakali. Huwag po kayong mag-alala, Mang Rudy. Hindi naman po namin kayo ipapahamak. Isang hapon ay dumaan ako sa karinderya. Nakita akong nakaupo at kumakain doon itong si Solomon. Bale 4 sila sa iisang mesa. Hindi naman niya yun mga anak. Bibili lang sana ako ng ulam para dadalhin sa aming bahay. Umorder na lamang ako para doon na kumain upang maobserbahan ko din ang lalaki. Mukha namang hindi niya ako napansin dahil panay tingin niya sa mga kasama sa mesa. Ang dalawa doon ay kakilala ko pa. Panay sulyap din ako kay Solomon. Baka may gagawing kakaiba. Maya-maya pa ay tumayo na ito. Uminom ng tubig at lumabas na. Pilit kong inisip kung may ginawa ba itong kakaiba pero wala naman akong nakita. Nasipat ko itong naglakad at mukhang uuwi na. Pero bakit naman sa karinderya pa siya kumain? Paano na lang sa kanyang bahay at ang mga kasama niya? Inoobserbahan ko din ang 3 kalalakihan. Normal naman itong kumakain at nagkwekwentuhan pa. Kinabukasan sa pagbalik ko sa baryo, ay nabalitaan ko na lang na isinugod sa ospital si Enrico. Isa ito sa 3
kalalakihan na nakasama ni Solomon sa mesa kahapon. Ayon sa balita, kagabi pa raw humihilab ang tiyan nito. Hanggang sa pagsapit ng umaga ay sumisigaw na ito sa sobrang pananakit ng sikmura. Nagsusuka rin daw ito pero buo-buo pa ang gulay at karne. Nakakapagtakang hindi natunaw ang kinain nito sa magdamag. Mukhang alam ko na ang nangyari dito. Agad akong nagtungo sa bahay ni Mang Rudy. Naabutan ko itong nagpapatuka ng mga alagang itik niya. Sinipat ko naman ang kanyang bahay dahil mukhang tulog pa itong si Solomon. Pasimple ko lang siyang inabisuhan na magpunta sa bahay na aming tagpuan. Bakit na naman, Jethro? Hindi nyo ba nabalitaan? Sinugod si Enrico sa ospital. Yung anak ni Aling Imelda. Alam mo ba na nakita ko siya? Nakasabay niya sa mesa dun sa karinderya na kumakain itong si Solomon. Labis daw ang pananakit ng tiyan at sumusuka ng mga bubo pang pagkain. Nako, Diyos ko. Posibleng manlalason nga si Solomon. Kung siya man ang may kagagawan nito, dapat na siyang pigilan. Pero paano, Jethro? Mas mabuting wag muna kayong gumawa ng kahit anong akbang, Mang Rudy. Hayaan mo, isasangguni ko muna ito kay Commander. Sa mismong araw na iyon, ay bumalik na ako sa kuta. Doon ko inilahad kay Commander ang lahat ng aking nalaman. Tahimik lang si Commander, ngunit bakas sa kanyang mukha ang labis na galit. Hindi imposible na baka sa susunod ay miyembro na ng kanyang pamilya ang madadali. Nagpaalam muna ito sa amin dahil may pupuntahan lang daw siya. Pumasok ito ng kwarto at nagdala ng bag at isang baril. Binilinan niya kami na manatili sa kuta at bantayang maigi ang buong paligid. Bandang hapon na nang nakabalik si Commander. Kalahating bukas ang pinto ng kanyang kwarto. Kaya naman sumilip ako. May inilabas siya sa kanyang bag na isang garapon. Pakiwari ko ay may laman itong malaking gagamba. Napakunot ang noo ko dahil bakit siya nanguha ng gagamba sa kabila ng problemang hinaharap namin. Nang halos kumalas ang aking kaluluwa, nang biglang lumingon sa akin si Commander at nanlilisik ang mga mata. Tinawag niya ako at pinapasok sa kwarto. Sumilip muna siya sa labas bago niya isinara ang pinto. Jethro, matagal na tayong magkasama at kahit kailan ay hindi mo ako iniwan sa laban. Kaya malaki ang tiwala ko sa iyo. Ikaw ang bukod tanging pinagkakatiwalaan ko. Kaya siguro panahon na para malaman mo ang aking pinakatatagong sikreto. Oo naman, Commander. Alam mo naman na buong buo ang katapatan ko sa inyo, di ba? Ano ba ang sikretong sinasabi mo? Bukod sa pagiging rebelde, ay isa din akong mambabarang. Ano? Mambabarang ka, Commander? Oo, Jethro. Kung naaalala mo, sa tuwing nalalagay tayo sa alanganin, habang nakikipaglaban sa mga sundalo, ay may biglang umaataking bubuyog sa mga ito. Lahat yun ay kagagawan ko. Ginagamit ko ang kakayahan ng barang kapag kinakailangan. Ano naman ang koneksyon nito sa manlalason? Kung nakatira ang manlalason sa bahay ni Mang Rudy, hindi natin magagamit ang mga baril. Kaya kailangan natin ng ibang paraan. Anong paraan? Barang kontra lason? Ganun na nga, Jethro. Sa aking natuklasan, para pang mas nakakatakot pa ito kesa labanan ang mga bala. At hindi ako makapaniwala na sa haba ng panahon na magkasama kami ni Commander ay isa pala siyang mambabarang. Ni sa hinagap ay hindi ko ito naisip, kabaryo. Kinabukasan ay kaming dalawa lang ang bumaba ng bundok.
nakita ko pa ang ilang garapon na may lamang mga insekto at ipinasok ito sa kanyang bag. Habang binabaybay namin ang daang papuntang baryo, ay dito na ako nag-usisa kay Commander. Commander, kung hindi nyo mamasamain, saan nyo ba natutunan ang karunungang taglay mo? Sa aking lola, Jethro. Bata pa lamang ako ay tinuruan na ako ng aking lola dahil ako lang ang nagpakita ng interes sa bagay na ito. Hanggang sa namatay siya at naipasa na niya sa akin ang lahat ng kanyang kaalaman. Pero huwag mong isipin na isang demonyo ang aking lola. Tangan man niya ang kapangyarihan ng kadiliman. Ginamit naman niya ito sa mabuti at mahigpit niyang hinabilin sa akin na huwag ko daw itong gagamitin sa kasamaan. Sa inyong pamilya, ikaw lang bang may ganitong karunungan, Commander? May tiyahin ako na isa rin mambabarang, pero nasa Negros siya nakatira. Katulad ko, sa kabutihan rin niya ginagamit ang karunungan ng barang. Kami ang tinatawag na mga puting mambabarang. Posible pala yung ganun, Commander? Oo, Jethro. Kahit nga mga aswang, ay hindi lahat ay masasama ang ginagawa. Sa pagdating namin sa baryo, ay dumiretso na kami sa bahay tagpuan. Inutusan ako ni Commander na abisuhan si Mang Rudy na umalis na muna sa kanilang bahay at isama ang kanyang asawa. Samantala, sa aking pagdating sa bahay ni Mang Rudy, ay si Solomon ang humarap sa akin. Wala dito ang matanda. Bakit ka ba pabalik-balik dito? Ano ba ang kailangan mo? Bibilihin ko na sana ang mga itik eh. Sige Mang Solomon, babalik na lang ako. Hindi na ako nagtagal dahil hindi ko nausal ang orasyong depensa sa lason. Nagmadali na rin akong umalis. Baka matulad ako kay Enrico. Sa aking paglalakad pabalik ay may nakasalubong akong kakilala. Natanong ko sa kanya kung nakalabas na ba ng ospital si Enrico. Subalit malungkot na ibinalita sa akin na hindi kinaya ni Enrico ang labis na pananakit ng tiyan at pagsusuka. Binawian ito ng buhay sa ospital. Sa aking pagdating sa bahay tagpuan ay inilahad ko lahat kay Commander. Ang nangyari naman kay Enrico. Napasuntok na lamang siya sa dingding ng bahay. 2 na ang nabiktima ng lason sa baryo. Hayop naman lalason na yan. Humanda siya sa akin. Paano yan, Commander? Nasa bahay pa yata ang asawa ni Mang Rudy. Hanapin mo ang matanda at sabihin mo na umalis muna sila ng kanyang asawa sa bahay nila. Gayon paman, hinanap ko ang matanda sa buong lugar. Natagpuan ko ito sa palengke. Agad ko naman itong inabisuhan sa dapat gawin. Pero mahigpit kong ibinilin na huwag magpapalata kay Solomon. Inabangan ko ang mag-asawang matanda sa kalsada at dinala ko muna sila sa aming bahay na nasa kabilang baryo. Matapos nito ay bumalik na ako agad sa tagpuan, ngunit nakasalubong ko sa daan ang 2 sa mga anak ni Solomon. Tahimik kong inusal ang orasyon. Hindi ko naman alam kung gagana na ba ito. Posibleng manlalason din ang mga anak ni Solomon. Kung sa pisikalan lang ang laban, ay kakayanin ko ang 2. Pero iba na kung may lason. Magandang hapon sa inyo. Nakabalik na ba si Mang Rudy? Bibili na sana ako ng mga itik eh. Oo, dumating na. Kaya lang umalis din agad eh. Papauwi na kami. Bakit di ka na lang sumama sa amin? Hindi na. May bibilin pa kasi ako sa palengke. Sige, pupuntahan ko na lang mamaya. Kung makatingin sa akin ang 2, ay para bang tumatagos sa aking kaluluwa. Mabuti at sanay ako sa mga pagdadailan. Nang makalagpas ay pasimple akong naglakad at dumiretso kay Commander. Sa gabi namin binalak na sugurin ang bahay ni Mang Rudy.
Inihanda ko na ang baril at sapat na mga bala. Ganon din si Commander. Bandang 9:00 ng gabi ay maingat kaming nagtungo sa bahay ng matanda. Dumistansya kami dahil napakaliwanag ng paligid ng bahay. Nasipat namin ang mag-ama na nag-iinuman sa balkonahe ng bahay. Commander, paano kung hindi pala silang manlalason? Wala pa naman tayong patunay, di ba? Pues patutunayan natin yan. Ihanda mo ang baril mo at dito ka lang. Alam mo na ang gagawin mo kung sakali, Jethro. Walang problema, Commander. Gaya ng dati. Lumakad papalapit ng bahay si Commander. Nakatayo siya sa labas ng bakod. Magandang gabi sa inyo, kaibigan. Nariyan ba si Mang Rudy? Mukhang napakasikat naman ni Mang Rudy. May naghahanap na naman. Bibili ka din ba ng itik? May sadya ako sa kanya. Iimbitahan ko sana siya sa piging. Kaarawan kasi ng aking inay. Pati na rin kayo imbitado. Ganun ba? Ngayon ba yan? Hindi, sa makalawa pa. Ako nga pala si Hakim. Mukhang ngayon ko lang kayo nakita rito. Ako si Solomon. Pumasok ka na muna nang makasali ka sa aming inuman. Mga anak ko nga pala, sina Rigor, Ismael at Ben. Salamat na lang, Solomon. Baka sa susunod na lang. Habang nakikipag-usap si Commander kay Solomon, ay napansin ko na may hinugot ito sa likurang bulsa. Nakita ko na nagpakawala ng insekto itong si Commander. Hindi ko naman mawari kung bubuyog ba ito o salagubang. Nang lumakad na papalayo ng bahay si Commander, ay nagkubli pa rin kami sa dilim. Bumalik naman sa balkonahe itong si Solomon at muling nakikipag-inuman sa mga anak. Makalipas ang ilang minuto ay nagkagulo ang mag-aama. Ano yan? Barang! Umiwas kayo sa insektong yan! Patakbo namang nagtungo si Solomon sa bakuran at galit na galit ang itsura. Hanggang sa nag-usal ito at ibinato sa hangin ang bagay na hindi ko nakikita. Humanda ka, Jethro. Palipad hangin ang ginagawa niya. Agad ko namang inusal ang orasyon habang ibinuka sa ere ni Commander ang kamay at nag-usal din. Ilang saglit pa ay lumabas ang 3 anak nito at magkasunod na tumakbo patungo sa aming direksyon. Hinintay muna namin na makalagpas at makalayo ang mga ito. Muling lumabas si Commander at hinarap itong si Solomon habang ako ay nakakubli pa rin bilang responde ng Commander. Sabi ko na nga ba, iba ang pakiramdam ko sa'yo. Isa kang mambabarang. Kumpirmado, ikaw nga ang manlalason sa baryong ito. Eh ano naman ngayon? Gusto mo, ikaw ang pangatlo. Demonyo ka, Solomon. Pareho lang tayo, Hakim. Bakit hindi tayo magtulungan para pagharian ang baryong ito? Huwag mo akong itulad sa'yo, hayop ka. Agad pumasok ng bakod si Commander. Akmang mag-uusal ulit itong si Solomon, ngunit mabilis itong sinuntok ni Commander. Nagtagisan ng lakas ang dalawa. Halos pantay lang ang laban hanggang sa nakarinig ako ng mga nagtatakbuhan. Nasipat ko ang mga anak ni Solomon na paparating na. Nang makalagpas na ito sa akin ay agad ko nang binaril ang nasa uli. Bagsak agad si Ben. Akmang lalapitan pa ito ng mga kapatid ay inundayan ko na sila ng mga bala. Natamaan ko sa balikat si Ismael habang mabilis namang nakailag itong si Rigor. Tumakbo na rin ang dalawa papasok ng bahay. Sumugod na rin ako dahil tiyak na pagtutulungan nila itong si Commander. Dahil sa mga putok ng baril ay sumigaw na ako at pinatakas si Commander habang walang habas kong pinagbabaril ang mag-aama na agad tumakbo patungo sa likod bahay.
Tumakas na rin kami ni Commander dahil tiyak na alarma na ang mga sundalo. Ibang direksyon ang tinahak namin papunta sa bahay tagpuan. Naghintay muna kami ng ilang minuto upang matiyak na walang sundalo sa paligid. Kumpiyansa naman kami na hindi kami ilalaglag ng mga taga-baryo. Paano to, Commander? Hindi natin napaslang ang mga yon. Pero yung isa na puruhan ko. Tiyak isusumbong tayo ng mga yon at tayo pa ang palalabasin na masama. Ano ngang gagawin natin ngayon, Commander? Kailangan natin mabigyan ng babala si Mang Rudy upang hindi na muna ito bumalik sa bahay nila. Hindi pa man sumisikat ang araw, ay may inutusan na ako na mag-abot ng mensahe kay Mang Rudy. Habang kami naman ni Commander ay umusad na pabalik ng kuta. Nagpalamig muna kami ng ilang araw sa kuta, pero sa pamamagitan ng aming mga kaalyado sa baryo ay nalalaman namin ang mga pangyayari doon. Itinago muna namin sina Mang Rudy sa poder ng aking pamilya at sa loob ng ilang araw ay may mga sundalong nakabantay sa bahay kung saan naroroon ang pamilya ni Solomon. Sila pa ang nakakuha ng proteksyon mula sa mga otoridad. Makalipas ang ilang linggo ay tumigil na rin ang mga sundalo. Nabalitaan din namin na nakaligtas pala itong si Ben. Sadyang matagal mamatay ang masamang damo. Gayunpaman, pinagplanuhan naming mabuti ang pagsalakay sa pamilya ng manlalason. Sa mga oras na iyon, ay desidido na si Commander na giyerahin at tadtarin ng bala ang mga demonyo. Naturingan tayong mga rebelde. Kahit tayo pa ang naging masama sa pangyayaring ito, ibibigay pa rin natin ang kaparusahan sa mga manlalason. Humanda kayong lahat, gugulatin natin sila. Tulad ng dati, Commander, rebelde man tayo, pero alam natin ang ating layunin, ang ipagtanggol ang mga naaapi. Mabuhay si Commander Hakim! Mabuhay! Mula naman sa aming mga kaalyado. Nalaman namin na naroroon pa rin ang pamilya ni Solomon. Ang titigas talaga ng mga pagmumuka. Pero mas mabuti yun upang hindi na kami mahirapang hanapin ang mga kalaban. Sa isang mapayapang gabi, umusad na ang mga rebelde. Nasa 10 ang aming bilang, kargada ng mga baril para sa digmaan. Itinuring namin itong malaking sagupaan, lalo pa at may kakayahan pala itong si Solomon ng palipad hangin. Bala laban sa lason ang magaganap na labanan. Nakapwesto kami sa magkabilang gilid ng bahay. Nakahanda na ang mga kasamahan namin at nakatutok na ang mga mahabang baril sa bahay ni Mang Rudy. Sa pagkakataong ito ay tiniyak na ni Commander Hakim na matatalo na ang pamilya ni Solomon. Lahat ay uubusin at walang ititira. Tumungo si Commander sa tapat ng bahay pero nakakubli pa rin sa dilim. Kitang-kita ko ang pag-uusal ng rebeldeng mambabarang. Inilapag niya ang mga garapon at pinakawalan ang lahat ng insektong nasa loob. Iba't ibang uri, may mga lumilipad at may mga gumagapang. Nasipat ko ang malaking gagamba na naglabas ng maraming gagamba at mabilis na gumapang papasok ng bahay. Habang ang mga nagliliparang insekto ay sumugod na rin. Sa ilang saglit pa ay narinig namin ang sigaw ng isang babae. Malamang, iyon na ang asawa ni Solomon. Isang sigaw na tila nakaramdam ng matinding sakit. Sumunod nito ay ang paglabas ng mga anak ni Solomon at sa hindi inaasahan ay armado rin pala ang mga ito.
talagang pinaghandaan nila ang aming pag-atake. Nagsindi naman ng sulo ang mga binata upang itaboy ang mga insekto sa paligid. Hanggang sa lumabas itong si Solomon na galit na galit. "Hayop ka, Hakim. Alam kong nariyan ka lang. Bakit pati asawa ko ay dinamay mo?" Bakit, Solomon? Naisip mo rin ba ang mga naulilang pamilya ng mga biniktima mo? Anong atraso nila sa'yo at bakit mo sila nilason? Mas masahol ka pa sa hayop. Lumabas ka. Huwag kang magkubli sa mga insekto mo. Magkakaalaman na tayo ngayon. Papaliguan ko ng lason ang katawan mo, pati ang kaluluwa mo. Ikinumpas ni Solomon ang mga kamay at nag-umpisang mag-usala. Magpapalipad hangin na naman ang manlalason, ngunit biglang sumugod ang mga insekto sa kanya, dahilan upang napigilan ang kanyang binabalak. Hanggat maaari ay ihuhuli namin ang paggamit ng baril dahil tiyak susugod sa lugar ang mga sundalo. Batid ko sa aking mga kasama na gigil na sila. Napaputukan ang mga kalaban, ngunit naninigurado kami sa pagkakataong ito. Gawa nga ng hindi maisagawa ng manlalason ang palipad hangin ay muling pumasok ito ng bahay. Tiyak kami na doon niya gagawin sa loob ang palipad hangin, kaya hinugot na ni Commander ang baril at pinaputukan ang bahay. Sumunod na rin kami sa pagpapaputok. Naaninag ko na may mga taong pumanhik sa ikalawang palapag ng bahay. Kaya naman pinuntiriya ko nito. Nagtakbuhan na rin papasok ng bahay ang 3 anak ni Solomon at gumanti na rin ang putok. Sumenya si Commander ng tigil. Muling natahimik ang paligid hanggang sa 2 sa aming kasamahan ang bigla na lang nangisay. Bumulagta sa lupa at lumiliyad. Kitang-kita ko ang pagdiretso ng katawan ng mga ito. Sinigawan naman ako ni Commander na wag lapitan ang mga ito. Habang papalayo ko sa mga kasamang na biktima ng palipad hangin, ay pinagbabaril ko ulit ang itaas ng bahay. Sa galit ng aking mga kasama, ay tinadtad namin ng bala ang buong bahay. Hanggang sa nakita ko ang pulutong ng mga bubuyog na umatake at pumasok sa mga nawasak na bintana sa itaas ng bahay. Maya-maya pa ay sumigaw na ang mga binata. Hudyat ito na inaatake na sila ng mga insekto. Nagkakaputukan na rin mismo sa loob ng bahay hanggang sa bumukas ang wasak na entradang pinto. Lumabas dito si Solomon na naliligo na sa kanyang sariling dugo. Hirap na rin itong maglakad dahil sa tama ng baril sa paa. Subalit may hawak itong garapon na wala ng takip at may maraming pulbos sa loob. Pagbabayaran nyo ang pagpaslang nyo sa aking pamilya. Uubusin ko kayong lahat. Sa pag-apak ni Solomon, sa bakuran ay inihagis niya sa paligid ang laman ng garapon. Lason yan, umatras kayo. Matapos ang pagsigaw ni Commander, ay tinadtad niya na ng bala ang katawan ni Solomon. Hindi ko na mabilang kung ilang bala ang ibinaon ni Commander sa katawan ng manlalason. Bumagsak ito at tuluyan ng nawalan ng buhay. Habang kami ay tumakbo na sa malayo dahil nagkalat na ang lason sa buong paligid. Nang masiguro ang kamatayan ni Solomon, ay naglakad na patungo sa amin itong si Commander. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, isang putok ang umalingaw-ngaw. Tumama ito mismo sa dibdib ni Commander. Base sa putok nito, ay tiyak ako na isang malakas na uri ng baril
ang dumali kay Commander hanggang sa nakita ko ang mga sundalong papasugod na sa amin. Habang nakaluhod pa itong si Commander, ay sinundan pa ito ng maraming putok at natadtad ng bala ang katawan nito. Tila ba tumigil ang aking mundo nang makita ko si Commander na pinagbabaril ng mga sundalo. Ibinaba ko ang isang tuhod ko sa lupa at pinagbabaril ko ang mga sundalo. Hinawakan ang aking balikat ng isa sa mga kasama kong natira at sinabihan akong tumakas na. Agad naman akong tumayo nun, kabaryo, at dito nagsipagtakbuhan na kami. Isa-isang bumagsak ang mga kasama ko hanggang sa 2 na lang kaming natira. Pinilit namin na makalayo sa lugar sa pamamagitan sa pagkubli sa dilim. Hindi ko naman maiwasan ang maiyak dahil sa sinapit ni Commander. Wala naman siyang ibang hangad kundi bigyan ng hustisya ang nabiktima ni Solomon. Sa gabing yon, kabaryo, ay nakaligtas kaming 2 ng aking kasama. Nagtapos ang buhay ng manlalason, ngunit nagwakas din ang buhay ni Commander Hakim. Napagkasunduan namin na maghiwalay ng landas. Sinabi ko naman sa aking kasama na tumakas na siya at magpakalayo-layo na. Bilang kanang kamay ng Commander, obligasyon ko na ipaalam sa mga natitira naming kasama sa bundok ang nangyari. Umakyat ako sa puno at doon ako nagpalipas ng gabi. Nasipat ko rin ang mga sundalo na sumuot sa masukal na gubat upang hanapin kami. Itinutok ko ang baril sa kanila, pero hindi ko ito maaaring iputok dahil wala akong laban sa dami nila. Tanging panggigigil na lamang ang aking nagawa ng mga sandaling yon, kabaryo. Nang sumikat naman ang araw, ay agad na nagtungo ako sa aming kuta. Humarap ako sa kanila, umiyak at napaluhod na lamang sa lupa. Nagmadali din naman silang lumapit sa akin. Inilahad ko sa mga kasamahang rebelde ang nangyari at walang ibang nais ang mga ito, kundi ang ipaghigante si Commander. Dala na rin sa aking emosyon ay nagpasya ko na lusubin ang kampo ng mga sundalo. Sa pagkakataong iyon, ako na ang namuno sa aming grupo. Pinulong ko sila ng gusto para sa isa na namang digmaan kontra sa mga sundalo. Kinagabihan, sa mismong araw na iyon, ay tahimik naming sinugod ang kampo ng mga sundalo. Nasa 20 lamang kami pero lahat ay determinadong ialay ang buhay para kay Commander. Ang kinatatayuan ng kampo ay nasa tabi ito ng kalsada. Walang mga kabahayan sa paligid at may isang burol sa tapat nito. Dinala na namin ang lahat ng armas, pati ang mga pampasabog. 11:00 ng gabi, kabaryo. 5 magkakasunod na granada ang inihagis namin sa loob mismo ng kampo. Hindi pa kami nakontento. Inubos pa namin ang natitirang 5 pang granada. Nagpulasan ang mga sundalo at hindi malaman kung sino ang pupunteryahin at kung nasang direksyon. Sumabog naman ang mga nakatayong kubo at naglika ito ng malaking sunog. Nagkalat na rin ang mga bangkay ng sundalo sa buong paligid. Matapos nito, ay pinagbabaril na namin ang sino mang makitang gumagalaw. Hindi man namin naubos ang mga sundalo, pero sapat nito
upang maipaghiganti namin ang aming commander. Mahigpit ko kasing ipinagpautos na wala nang mamamatay sa amin kahit isa. Bumalik kami ng kuta at pinulong ko sila na itigil na namin ang gawain habang may pagkakataon pa kaming mabuhay. Dahil alam namin na sandamakmak na sundalo ang susugod sa matapos ng aming ginawa sa kampo. Bumalik ako noon sa piling ng pamilya ko, kabaryo. Kinupkup namin si Mang Rudy at ang asawa nito. Pansamantala dahil aalis na sila sa lugar at magtutungo na sa kanilang anak. Alam kong hindi madali sa iyo ang mga nangyari. Pero nagpapasalamat ako, anak, dahil bumalik ka na sa piling namin. Nung nakita ko kung paano namatay si Commander Hakim, doon ko napagtanto na kahit ibuhos pa namin ang aming buhay, ay wala pa ring patutunguhan ang mga pinaglalaban namin. Yan ang malungkot na katotohanan, anak. Ang rebelde kailanman ay hindi magiging mabuti sa pananaw ng gobyerno. Itinuturing na salot. Hindi rin naman natin masisisi ang pagkakataon dahil ang sino man ang lumabag sa batas ay kalaban ng pamahalaan at ng mamamayan. Ano na ngayon ang binabalak mo, anak? Kung papahintulutan niyo ako, tay, nais ko sanang lumayo sa lugar na ito upang ayusin at baguhin ang buhay ko, tay. Oo naman, anak. Para na rin kahit papano ay mabawasan ang sakit na iyong nararamdaman nang dahil sa mga pangyayari sa lugar na ito. Kabaryo, ilang taon din akong nanatili sa ibang lugar. Sa Cebu ako nagtungo. Dito ko na rin nakilala ang aking napangasawa. Bumuo ako ng pamilya at nagkaroon ng 2 anak. Tiniis ko ang mga taon na malayo sa aking mga magulang. Isang araw ay muli akong bumalik sa aking pamilya. Bitbit ang sarili kong pamilya. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang ko at ang kapatid ko nang masilayan nila ang aking mga anak. Malaki na rin ang pagbabago sa lugar. Wala nang mga sundalo na pakalat-kalat kung saan. Ayon kay tatay, may mga rebelde pa rin sa lugar ngunit hindi na kagaya ng dati. Bumaba na rin ang insidente ng labanan sa pagitan ng mga sundalo at rebelde. Pinuntahan ko naman ang baryo ni Commander Hakim. Pinilit kong ikubli ang pagkakakilanlan. Habang naglalakad, ay natanaw ko ang bahay ni Commander. Mukhang maayos naman ang kalagayan ng kanyang pamilya. Nanatili lang din ako sa di kalayuan habang nakatanaw sa dati naming bahay tagpuan at naroroon pa rin ang may-ari nito na si Mang Pedring. Lumakad pa ako hanggang makarating ako sa malawak na palayan. Mula doon, kabaryo, ay natanaw ko ang bundok kung saan ay minsan kong naging tahanan. Habang nakatanaw sa bundok, ay iniisip ko kung ano na kaya ang buhay ngayon ng mga dati kong kasama. Panalangin ko na lamang na katulad ko ay natagpuan na rin nila ang kapayapaan sa buhay. Pero kahit ilang taon pa, kabaryo, ang lumipas, hinding-hindi mawawala sa aking alaala ni Commander Hakim at ang pamilyang Dayo ng Cotabato. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa kahalagahan ng buhay. May mga desisyon na tayo na magsasadlak sa atin sa kapamakan. Mga pangyayaring hindi inaasahan. May mga kaibigan na darating at lilisan. At kahit maganda pa ang ating hangarin, kung ito naman ay ang paglalagay ng batas sa ating mga kamay, ay magdudulot lang sa atin ito sa kapahamakan. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento.
ni Jethro. Maraming salamat at sana may natutunan kayong aral sa kwentong inilahad natin ngayon. Muli, ako to, si Kwentong Baryo. Okay. Kamusta mga kabaryo? Kamusta muna ang lahat ng umabot dito? Grabe. Sorry kasi medyo napapaos na tayo ngayon. Medyo hindi maganda yung lalamunan natin pero tinapos pa rin natin. Salamat kay Tito na nakasuporta pa rin. Diba? Bale, yung komento ko sa kwento natin, nakakalungkot to. Hindi ko masabing magandang storya, hindi ko rin masabing pangit. Para sa akin, alam mo yung parang andun yung pagkakaisa eh. Kasi isipin mo, etong nagpadala sa atin, dating miyembro ng Rebelde. Hindi niya nalang binigay yung pangalan kasi hanggang ngayon nakatatag pa yung binuo nilang grupo, kaya lang iba na raw yung may hawak. Kumaga, parang iba na yung namumuno kasi nga nagbago ng buhay tong si Jethro. Diba? Namatay na rin tong si Commander Hakim. So yun yung parang pangit na part. Kasi wala naman ibang ginawa tong si Commander Hakim. Ang gusto niya, pagbayaran ng manlalason yung ginawang pagpatay sa dalawa, kay Mang David saka kay Enrico. Ang hindi ko lang magets dito, bakit ginawa to ni Solomon, di ba? Kasi ultimo tong si Mang Rudy, nag-iingat dahil kahit kumbaga, asawa ng anak niya tong si Solomon, hindi ko alam kung bakit siya natatakot dito. Siguro, grabe ang tindi nitong lalaking to. Tapos galing pa ng Surigao. Hindi ko rin alam kung anong uri ng lason pero dun sa unang part, binanggit lahat ng gamit. Kaya, kumbaga, parang all-in-one tong si Solomon sa panglalason. Napakalakas. Alam nyo naman na marami na tayong nabasang kwento ng lason dito pero hindi ganito na sobrang ultimo lahat eh. Tapik, palipad hangin, halo, di ba? Paghalo sa inumin, hilo. Hilo kung tawagin yon sa amin. Sa Bicol, hilo. May mga hilo. Ibig sabihin nun parang may lason talaga. Grabe. Saka yun nga yung palipad hangin. Hindi ko lang alam kung gaano katinding aral yung kailangan mo ron para magawa mo yung ganun. Pwede siguro kung tigal po. Pero isipin mo kaliwato, manlalason. Isipin mo yung iuusal niya may lason, di ba? Yun yung parang nakaka-curious isipin kung paano ginawa yon. Kasi maniniwala ako kung ang ginawa nito parang tigal po style pero ibang lason to eh. Hindi rin pinangalanan. Kumbaga palipad hangin lang. Ang daming palipad hangin kabaryo. Yung tigal pong tinatawag, palipad hangin yon para sa hindi nakakalam. Kaya pag nakikita nyo parang may nagsasalita sa harap nyo, tapos yung salita niya medyo pahangin, padura, may tendency yun, 80% na merong alam yun sa ganun. Lalo na kapag may dura. Iba namang aspeto ang dura. Hindi ko lang alam masyado kasi yun din ang iniintay kong kwento eh. Kaya lang wala pa tayong nababasa ngayon. Medyo malalim to lalo na kung dura. Kasi nga, parang may sumpa to eh. Hindi ko alam kung sumpa yung pinaka-eksaktong term sa ganon. Pagpasensyaan nyo na kung may nakakaalam dyan na mali ako. Pero hindi ko sure kung yun yung eksaktong term. Pero ang alam ko, basta dura, laway, may halong sumpa yan. Yun ang pagkakaalam ko. Hindi ko naman sinabing perpekto tayo. Pero yun ang base na rin sa mga nakakausap ko na mga alam niyo na. So yun. Sa kantindi, no, grabe. Nagpapasalamat lang ako kay Jethro kasi na-share niya yung, sabi niya nga nung una, kabaryo, sa tingin mo ba okay lang? Kasi sabi niya, kabaryo, pwede mo basahin muna yung story ko pero wag mo muna i-ere. Sabi niya, sabi ko, sige, okay lang naman.
Sabi niya kasi medyo, alam mo naman siya ngayon, against ang tao sa ganito. Pero gusto ko lang i-share to kasi may kapupulutang aral to. Saka hindi ko makakalimutan to sa buong buhay ko. Hindi yun, sabi ko sige, basahin ko muna. Yun nga, alam niya naman, pagdating sa rebelde at sundalo, medyo 50-50 yan. Ayoko ring tumimbang sa dalawang yan. Kumbaga sabi ko, okay, maganda, habi ko. Pwede nating basahin. Hayaan natin yung tao magkomento. Basta ako, binasa ko lang. Walang labis, walang kulang kung ano yung nakalagay sa pinadala ni Jethro. Yun lang. Ang dinadagdag ko lang dito yung komento. So, yun. Paano mga kabaryo, kayo nang bahala magkomento. Hanggang dito na lang muna yung kwento natin. Tapos yung shoutout ko, bukas upload tayo. Nga pala, pasupport ng kwento ni Kabaryo sa Kwentong Kalakbay. At ito, Kwentong Baryo. Alam nyo naman, kami ni Tito Pro yung magkasama. So, peace out. Salamat sa umabot dito. Mag-iingat kayong lahat hanggang sa susunod na kwento.